Galit na umuwi si Rico sa kanyang marangyang villa sa Makati, ngunit natigilan siya sa tanawin ng kanyang hardin. Nag-apoy ang kanyang damdamin, kumukulo ang dugo sa bawat ugat matapos ang nakakapanakit na tawag mula sa kanyang hipag. Habang bumubusina siya papasok sa bakuran, isang imahe ang bumungat sa kanya na nagpatindig ng kanyang balahibo. Napakalakas na pinindot ni Rico ang preno, huminto ang kanyang kotse sa kung saan sa tapat ng gilid ng kanyang villa. Lumabas siya nang hindi pinapatay ang makina, hindi isinasara ang pinto, walang iniisip kundi ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib simula nang matanggap ang tawag. Boses pa rin ni Diana ang umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo, parang nakakainis na tuno na ayaw mawala. Tumawag si Diana sa gitna ng pinakamahalagang meeting niya sa buwan na iyon at halos hindi niya sinagot. Ngunit may kung anong sa tonong boses nito ang nagtulak sa kanya na sagutin kahit alam niyang hindi dapat. Isang meeting iyon kasama ang mga internasyonal na investor, mga importanteng tao na maaring magpabago sa direksyon ng kanyang kumpanya. Ngunit nang makita ang pangalan ni Diana sa screen, isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib at humingi siya ng paumanhin upang sagutin ang tawag, malayo sa mausisang tingin ng mga executive na naghihintay sa kanya. Rico, kailangan mong umuwi ngayon. Tungkol ito kay Sita. Nanikip agad ang kanyang tiyan nang marinig lamang ang pangalan ng kasambahay na bago pa lamang niyang na-hire 3 linggo na ang nakakaraan. Si Sita ay isang babaeng may kalmadong tingin at simpleng ngiti na dumating sa pintuan ng villa. Tumugon sa anunsyo na inilagay niya sa desperasyon matapos ang ilang linggo ngang pagsubok na ayusin ang lahat ng mag-isa nang walang tagumpay. Nalulunod si Rico sa hirap noong panahong iyon, matinding nakikipaglaban upang manatiling matatag habang sinusubukang maging isang responsableng ama, isang responsableng negosyante, at panatilihin ang kaunting kaayusan sa kanyang buhay. Nalubusan ng nagulo simula ng kakilakilabot na araw na iyon. Ang kanyang asawa ay pumanaw 7 buwan na ang nakakaraan. Dinala ngang isang sakit na mabilis at malubha nang hindi na bibigay ngang oras para sa paghahanda, para sa isang maayos na pamamaalam, para sa anumang maaring magpagaan sa sakit na nakaukit sa kanyang dibdib tulad ng isang permanenteng sugat. Simula noon, nabuhay siya sa isang rutina ng pag-survive, sinusubukang balansehin ang trabahong hindi maaring, huminto sa pag-aalaga ng kanyang 3 maliliit na anak na laging nangangailangan sa kanya at hindi maintindihan kung bakit hindi na umuwi ang kanilang ina. Ang triplets ay kakaganap lamang ng 3 taong gulang at tila may sapat na enerhiya upang gawing lubusan ang anumang maayos na kapaligiran sa loob lamang ng ilang minuto. Kambal sila kahit sa paraan ngang paggawa ngang lahat ng sabay-sabay, tumatawa ng sabay, umiyak ng sabay, tumatakbo sa magkabilang direksyon ng sabay, tinatawag ang kanyang pangalan ng sabay, at ito ay maganda, ngunit nakakapagod din. Dahil nangangahulugan ito na kapag ang isa ay namimiss ang ina, ang 3 ay nakakaramdam ng pareho. At kapag ang isa ay umiyak, ang iba ay sumasama. At hindi kailanman alam ni Rico kung saan magsisimula. Halos, hindi niya mapanatili ang kanyang katinuan sa mga araw na tila walang katapusan. Halos hindi makapahanda na maayos na pagkain para sa kanila nang walang nagkakamali. Ang bahay ay laging nasa lubusang kaguluhan. Ang madamit na mga bata ay laging marumi o napagpalit-palit dahil hindi niya matandaan kung sino ang sino. Kapag ang 3 ay tumatakbo palapit, basang-basa, nakadikit ang buhok sa kanilang humihingi ng yakap at atensyon. Sinubukan niyang maging matiyaga, sinubukang huminga, sinubukang hayaan ang kalungkutan na umagos. Ngunit minsan ay nakakayanan lamang niyang isara ang pinto ng banyo sa loob ng ilang segundo at manahimik sandali upang may balik ang kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, halos hindi niya makilala ang kanyang sarili sa salamin dahil ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balbas ay hindi inaalagaan, ang pagod ay malinaw na nakikita, at nagtataka siya kung gaano pa katagal siya makakatagal sa ganong kalagayan.
Ang mamiting sa kumpanya ay lalong nagiging tensyonado dahil palagi siyang huli, umuwi sa kalagitnaan ng araw, o hindi makapag-concentrate ng maayos sa paggawa ng mahahalagang desisyon. 2 beses na siyang sinawing kanyang business partner at sa huling sawi, ang tono nito ay mas seryoso, mas direkta, tila isang huling babala bago mangyari ang mas masahol pa. Alam ni Rico na nawawalan siyang kontrol sa lahat ng sabay-sabay. Ang kumpanya na kanyang binuo ng may hirap ay nagsisimulang magpakita ng mga senyales ng problema at nararamdaman niya ito bilang isang direktang banta sa tanging kinabukasan na maaari niyang pangako sa kanyang mga anak. Ang maimportanteng kliyente ay nagrereklamo tungkol sa mga pagkaantala, hindi natutupad na delivery, kakulangan ng tugon sa mga email, at ang ilan ay nagbabanta na maghahanap ng mga kakumpetensya kung hindi agad bumuti ang sitwasyon. Ang mga empleyado ay naglalakat sa pagkalito dahil sa kakulangan ng malinaw na direksyon at nakikita niya sa kanilang mga tingin ang lumalaking pagdududa tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Lumalapit ang mga deadline araw-araw at si Rico ay nasa gitna ng lahat na ito. Halos tuluyang malunod habang inaalagaan ang 3 maliliit na bata na nagigising gabi-gabi na umiyak at tinatawag ang kanilang ina. "Daddy, kailan po uuwi si Mommy?" Ang tanong na iyon ay dumarating araw-araw mula sa isa sa kanyang 3 anak at bawat beses ay parang suntok sa dibdib na nag-aalis ng hangin at nagpapahinto sa mundo ng ilang sandali. Hindi na alam ni Rico kung paano sagutin nang hindi gumuho sa harap nila. Sinubukan niyang magsimula sa mga simpleng pangungusap, sinubukang yakapin, sinubukang sabihin na mahal sila ng kanilang ina, ngunit sa huli ay nakatingin lamang sa sahig, lumulunok dahil hindi pa niya natutunan kung paano pag-usapan iyon nang hindi nararamdaman ang kanyang lalamunan na nasasakal at ang kanyang mata na namumula. May mga gabi na nakaupo siya sa koridor, nakasandal ang likod sa malamig na dingding, nakikinig sa 3 na umiyak hanggang sa mapagod sa kani-kanilang kuwarto. Habang siya ay nasa gitna, hindi alam kung alin ang unahin, hindi alam kung paano alagaan ang 3 maliliit na puso ng sabay-sabay kung ang kanyang sariling puso ay hindi rin buo. Sa ilang araw, umuwi siya mula sa opisina at natakpuan ang 3 na masyadong tahimik, nakaupo sa sofa, nakatitig sa sulok ng silid, tila naghihintay na may lilitaw at ito ay nagpatakot sa kanya dahil ang kanilang katahimikan ay mas masakit kaysa sa kaguluhan. Dahil nangangahulugan ito na sumuko na silang magtanong, sumuko ng maghintay, sumuko ng maniwala. Sinubukan na niyang maghira ng yaya bago dumating si Sita. 5 yaya na ang pumasok sa kanyang bahay sa unang 3 buwan ng pagsubok. Ang una ay tumagal lamang ng 1 linggo dahil hindi nito nakayanan ang enerhiya ng triplets ng sabay-sabay at laging humihiling na umuwi siya ng maaga. Sinasabing masyadong mabigat, hindi kaya, kailangan ng tulong. Ang pangalawa ay tumagal ng 2 linggo. Pagkatapos ay umalis ng walang paliwanag matapos makalat ang mga bata ng malaking kaguluhan sa kusina habang siya ay nasa telepono at natagpuan ni Rico ang 3 na may maruming damit, basang sahig, at ang isa ay umiyak dahil nabago ang ulo sa sulok ng mesa. "Hindi po namin siya gusto, Daddy. Hindi po siya mabait sa amin." Hindi maiwan ni Rico ang kanyang maanak sa isang taong tinanggihan nila ng ganon. Hindi pa katapos makita ang 3 na lalong naging insecure, lalong lumayo, lalong nawawala. Ang ika-4 ay masyadong bata at naguguluhan sa komplikadong rutina ng 3 magkakaparehong bata. Pinagpapalit-palit ang damit, pinagpapalit-palit ang baso kahit ang mabangalan, at nang malaman niyang hindi niya kaya, huli na. Dahil ang isa ay umiyak pagkatapos ay sumunod ang 2 pa, lumilihha ngang isang cycle na hindi niya mapigilan. Ang ika-5 ay tila perpekto hanggang sa natuklasan ni Rico na mas maraming oras ang ginugol nito sa kanyang telepono kaysa sa pagbabantay sa mga bata. At nahuli niya ito isang hapon nang umuwi siya ng maaga nang hindi nagpapaalam. Nakita niya itong nakaupo sa sala na nagtatype,
sa telepono habang ang tatlo ay naglalaro ng mag-isa sa kanilang kuwarto nang walang anumang bantay. Simula ng araw na iyon, nakaramdam siya ng bagong takot na ang kanyang bahay ay puno ng tao, ngunit walang pagmamalasakit, walang atensyon, walang pagmamahal. Nang dumating si Sita na may kalmadong kilos, na may simpleng mga previous work references at isang tunay na pangangailangan para sa trabaho, nakaramdam siya ng napakalaking ginhawa na halos maya siya sa pintuan nun din. At ito ay nagpatakot sa kanya dahil siya ay isang lalaki na sanay mamuno sa mga kumpanya, makipagnegosasyon ng bilyon-bilyong piso, gumawa ng mahiharap na desisyon. Ngunit ngayon ay nakatayo siya na nanginginig dahil hindi niya maayos ang kanyang sariling buhay dahil hindi siya sapat na malakas para sa kanyang maanak. Kaya kong mag-alaga ng mabata. May karanasan po ako sa mga kambal, maasahan niyo po ako. Agad niyang kinorektahan. Mas dahil sa ugali kaysa sa pangangailangan. Tatlo sila. Ngumiti lang si Sita na tila hindi ito problema. Tila nakaharap na siya sa mas mabibigat na bagay. Mas mabuti pa nga. Kaya ko po, Rico. Huwag po kayong mag-alala. Hindi siya masyadong nagtanong tungkol sa sitwasyon ng pamilya. Hindi hinusgahan ang labis na kaguluhan sa bahay na iyon. Hindi siya tiningnan ng may nakakainis na awa na laging nakikita sa mga mata ng lahat kapag nakikipag-usap sa kanya. Tila siya ay isang biktima. Tila siya ay isang taong walang magawa at ang mga bata ay tila nagustuhan siya simula ng unang araw ng walang pagtutol na bihira dahil patuloy silang tinatanggihan ang lahat. Sa mga unang araw, pinakmamasdan ni Rico ang lahat ng may dobleng paiingat na may halos obsesibong atensyon. Umuwi ng maaga nang hindi nagpapaalam. Lumitaw sa kalagitnaan ng araw na may maginawang dahilan. Tumayo ng tahimik sa koridor, nakikinig sa katahimikan, sinusubukang tuklasin ang kawalan ng pasensya, ang kabastusan, ang kakulangan ng atensyon, anumang senyales na nangyayari na naman ang parehong bagay. Ngunit ang narinig niya ay isang bagay na ganap na naiba. Narinig niya si Sita na tinatawag ang tatlo sa kani-kanilang pangalan ng may buong pasensya, hindi sa pangkalahatan. Tila nakikilala na niya ang bawat isa sa paraan ng kanilang pagtingin, sa paraan ng kanilang pagtakbo, sa paraan ng kanilang pahingingang isang bagay. At ito ay nakamamangha sa kanya dahil kahit siya mismo ay hindi palaging nagagawa iyon sa mga sandali ng pagod. Narinig niya ang pagiging matatag kapag kinakailangan, ngunit nang walang kahihiyan, nang walang pananakot, nang hindi pinaparamdam sa mga bata na sila ay maliit o nakasala. Ngayon, ilalagay natin ito rito, ha? Okay po, tita? Bilangin ko hanggang 3 at darating na kayo. Tita, nakikita ko na hindi niyo kailangang magmadali. Nandito ako. Narinig niya ang 3 na tumugon ng walang takot at iyon ay isang bagong bagay sa bahay na iyon. Dahil sa mga nakaraang linggo ay tumugon sila ng may pag-iyak, pagtutol, takot sa pagkakamali. Nakita niya ang 3 na nakaupo at kumakain ng walang pag-iyak, ng walang pag-away, ng walang pagtanggi sa lahat ng nasa plato. Nakita niya ang bahay na naging malinis, nang hindi nanganghulugan na ang mga bata ay nakakulong o hindi masaya. At ang pinakakakaiba para sa kanya ay malaman na ang kapayapaan na iyon ay hindi nakmula sa ipinilit na katahimikan, hindi nakmula sa takot, kundi sa tunay na presensya, mula sa taos-pusong atensyon. Ang mga bata ay kumakain ng mas mahusay kaysa dati, natutulog sa tamang oras ng walang reklamo o pag-iyak. At ang bahay ay maayos sa paraan na hindi niya nakita sa loob ng maraming buwan. Mula bago umalis ang kanyang asawa, masarap po magluto si Tita Sita, Daddy. Puwede po siyang tumulong sa kusina at hindi po tayo masusunog. Pinanood ni Rico ang 3 na umahalo sa adobo ng cookie gamit ang plastic na kutsara ng walang panganib, ng walang gulo na labas sa kontrol. Nang walang anumang nakakabahala na senyales at napagtanto na matagal na niyang hindi nakita ang kanyang mga anak na nakikilaho sa isang bagay nang walang takot na magkamali, nang walang takot na mapagalitan, nang walang tensyon na umiral sa bahay na iyon,
Alam ni Sita kung ano ang gagawin ng walang detalyadong instruksyon, ng walang patuloy na pagtatanong, ng walang pangangailangan para sa patuloy na pagpapatunay. Naghahanda siya ng pagkain ng may pag-alaga, pinag-iba-iba ang menu. Naliligo ang tatlo ng sabay-sabay nang hindi nawawala ang isa sa paningin. Inaayos ang makdamit ng hindi nakpapalit-palit kung sino ang sino. Pinapatulog sila ng may mahinahong pagawit, mga simpleng kanta na nakakapagpakalma. At iniwan pa rin ang bahay sa perpektong kaayusan bago umuwi sa pagtatapos ng araw. Nagsimulang huminga ng mas maluwag si Rico sa unang pagkakataon sa loop ng maraming buwan. Nagsimulang pakiramdam na marahil ay kaya niya. Nagsimulang maniwala na hindi siya lulubog. Nagsimulang makatulog ng ilang oras ng dire-diretso nang hindi nagigising sa takot na may nagkamali. Nang hindi nagigising sa kalagitnaan ng gabi, pakiramdam na nakalimutan ang isang mahalagang bagay nang walang bangungot kung saan nawawala ang kanyang maanak. Nagsimula rin siyang makapag-focus sa trabaho nang walang isip na hati sa libu-libong alalahanin, nang walang patuloy na pagtingin sa orasan, nang walang pagkakasala na patuloy na kumakain sa kanya. Nagawa pa nga niyang tapusin ang isang mahalagang kontrata noong nakaraang linggo. Isang bagay na tila impossible sa mga nakaraang buwan. Isang bagay na hindi na inaasahan ng kanyang business partner. Rico, bumalik ka na sa dati, masarap makita iyan. Nag-alala kaming lahat. Ngunit bumalik ka. Pinuri ng kanyang mga business partner ang kanyang pagganap sa huling meeting at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Naniniwala siya na marahil ay kaya niya, na marahil ay maaari pa rin siyang maging isang mabuting ama at isang mabuting pinuno ng sabay-sabay. Kahit na may butas na nanatili sa loob niya, kahit na may pakiramdam ng pagkawala na sumasakit araw-araw. Ngunit, kasabay ngang paunlad na iyon, lumitaw ang isang bagay na hindi inaasahan ni Rico at hindi niya alam kung paano harapin. Madalas nang dumating si Diana nang walang abiso na may iba't ibang dahilan. Minsan sinasabing gusto niyang makita ang nga bata, minsan sinasabing nami-miss niya ang bahay na iyon, minsan sinasabing gusto niyang tumulong sa isang bagay, minsan naghahanap ngang dahilan upang manatili ng mas matagal. Sa simula, naisip ni Rico na iyon ay tapat na pag-aalala at paggamis sa kanyang kapatid na pumanaw. Itinuring pa nga niya itong maganda. Naisip niya na mabuti kung ang nga bata ay mayroong isang miyembro ng pamilya sa malapit. Ngunit ang manja pagbisita na iyon ay laging sinasamahan ng maliliit na komento. Laging may mapanuring tingin na bumubusisi sa buong silid, laging may tono ngang isang taong kailangang makahanap ng kamalian, kakulangan, isang bagay na mabibigay katwiran sa kanyang presensya doon. Talaga bang hahayaan mong manatili ang ganyang tao sa buong araw kasama sila? Halos hindi mo naman siya kilala, kailangan ng nga bata na may miyembro ngang pamilya. Hindi si Rico ang kung sinong estranghero na kung saan nanggaling. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang tao, kailangan mong maging mas maingat. Iniwasan ni Rico ang pagtatalo dahil ubos na ang kanyang enerhiya sa pagpapatuloy lamang ng araw at mas pinili niyang maniwala na iyon ay isang fase lamang ng pagsasayos. Na maunawaan din ni Diana na si Sita ay nagdadala ng kabutihan para sa lahat. Ayaw din niyang ilayo ang mga bata sa kanilang tiya dahil alam niya na anumang koneksyon sa pamilya ay mahalaga sa panahong ito, lalo na dahil nawalan sila ng ina ng napakaaga. Minsan sinubukan niyang kausapin si Diana, sinusubukang maging diplomatiko, sinusubukang hindi lumikhang hidwaan. Naintindihan ko ang iyong pag-aalala at nagpapasalamat ako sa iyong pagmamalasakit. Ngunit kailangan kong tulong at siya ay nagdadala ng kabutihan para sa kanila. Mas mahusay kumain ang mga bata, mas mahusay matulog, mas masaya sila. Sumagot si Diana ng may maikling ngiti. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. Isang ngiti na nagtatagong isang bagay. Ganyan ang sinasabi mo ngayon, Rico. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Alam nga ganyang tao kung paano manalong tiwala, pagkatapos ay ipapakita ang kanilang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay dumating ang tawag na iyon sa araw na iyon sa pinakamasamang oras. Sa gitna ng pinakamahalagang presentation ng taon para sa kanyang kumpanya. Ano ang nangyari? Maayos ba ang mga bata?
Matagal sumagot si Diana at ito ay lalong nagpakaba kay Rico at nawalan ng pasensya dahil masyadong mabigat ang katahimikan sa kabilang linya. Mahigpit niyang idinikit ang telepono sa kanyang tainga habang sinusubukang bigyang pansin ang meeting na nagpapatuloy sa paligid niya sa conference room na puno ng mahahalagang tao na naghihintay ng kanyang presensya at desisyon. Ayos naman sila, physically, pero Rico, ang babaeng iyon ay hindi nila inaalagaan ng maayos. Kaninang umaga ay pumunta ako doon ng walang abiso. Dahil alam mong labis akong naalala sa mga ganitong bagay matapos ang lahat ng nangyari sa aking kapatid at nakita ko ang mga kakaibang bagay na labis kong ikinababahala. Ang mabata ay walang sapin sa paa sa hardin habang siya ay nasa loop ng bahay at kung ano ang ginagawa. Maaari silang masaktan, maaaring may matapakan na mapanganib o mahulog at masaktan ng malubha. At may isa pa Rico, at ito ay seryoso. Nakita ko siyang nagahalungkat na, iyong personal na gamit sa iyong workroom. Binubuksan niya ang iyong mat drawer, tinitignan ang iyong personal at confidential na dokumento at nagbabrowse pa nga ng mahahalagang papel na nasa mesa. Hindi ko gusto iyon. At sa tingin ko, kailangan mong umuwi agad bago may mas malala pang mangyari sa mga bata o sa iyong magagamit. Sumabog ang galit sa loop niya noon din, parang heatwave na bumalot sa kanyang buong katawan at nagpanginginig sa kanyang makamay ng walang kontrol. Mabilis siyang humingingam, paumanhin sa mga kliyente na may malabong, dahilan tungkol sa isang family emergency na hindi makapaghihintay kahit 5 minuto pa at lumabas ng meeting room nang hindi lumilingon, nang walang pakialam sa protocol, binabalewala ang mga naguguluhan at malinaw na naiinis na tingin ng mga investor na lumipad pa mula sa ibang bansa para lamang sa espesyal na meeting na iyon, habang tumatakbo patungo sa underground parking ng gusali ng opisina, nagsimulang umikot ang kanyang isip ng buong bilis. Tila bawat masamang alaala mula sa mga nakaraang buwan ay sabay-sabay na sumasalakay sa kanya. Tila lahat ng sinubukan niyang balewalain ay bumalik ng buong lakas. Gaano na siya naging pabaya sa seguridad ng kanyang sariling mga anak. Gaano na niya hinayaan ang isang tao na makapasok ng napakadali sa kanilang buhay. Gaano na niya binigyan ng ekses sa rutina ng bahay, sa mga iskediul, sa kahinaan ng mabata. Sa lahat ng dapat protektahan, masyado siyang naniwala dahil sa desperasyon na kailangan niya ng tulong. Ibaba niya ang kanyang guard ng buo dahil kailangan niya ng isang tao kaagad at siya ay lumitaw sa tamang oras, sinasabi ang tamang bagay, kumikilos sa tamang paraan. At ngayon, ang mabata ay maaring nasa mapanganib na sitwasyon dahil sa kanyang kawalan ng responsibilidad at desperasyon. Mabilis na minaneho ni Rico ang kanyang sasakyan sa abalang kalye in Maynila na may mabilis na tibo ang puso sa kanyang dibdib, dumadaan sa dilaw na ilaw na nagiging pula, lumiliko ng masyadong matalas na nagpapadausdos sa mga gulong sa kalsada. Malakas na bumubusi na sa mamabagal na sasakyan na humaharang sa daan ng walang pakialam sa anumang bagay kundi ang makawi sa lalong madaling panahon at protektahan ang mabata mula sa anumang panganib. Ang imahe ng kanyang 3 anak na nasa panganib ay hindi kailanman nawala sa kanyang isip. Sila ang lahat ng natitira mula sa babaeng buong puso niyang minahal. Sila ang tanging mabuting bagay na natitira sa kanyang buhay matapos ang napakaraming pagdurusa at pagkawala. Kung may mangyari sa kanila, kung may saktan ang mga bata dahil sa kanyang kakilakilabot na pagkakamali, hindi niya alam kung paano magpapatuloy sa buhay na may napakabigat na pasanin. Naalala niya ang lahat na pagkakataon na hinayaan niya si Sita na mag-isa kasama ang mga bata ng maraming oras. Ang lahat ng pagkakataon na umalis siya ng maaga at umuwi ng gabi. Ang lahat ng pagkakataon na naniwala siya ng hindi nagsusuri, ng hindi nagtatanong, ng hindi nag-imbestiga. Ano pa ang nagawa niya na hindi niya alam? Ano pa ang nahalungkat niya sa bahay? Kanino pa niya nasabi ang kanilang mga rutina, ang mga tiyak na schedule, kailan ang bahay ang pinakamahina? Naramdaman ni Rico na kumukulo ang kanyang tiyan sa pag-isip,
lamang ng mga nakatakot na posibilidad na nagsisimulang mabuo sa kanyang ulo. Ang kanyang workroom ay naglalaman ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. Mga confidential contract, sensitibong impormasyon sa pagbabangko, mga password na nakasulat sa isang notebook dahil natatakot siyang makalimutan at nagsimula siyang mag-isip ng pinakamasama dahil ang takot ay hindi umayon sa lohika at noon siya ay lubusang pinaharian ng takot. Nagsimula rin niyang maalala ang mga tanong ni Diana na dati ay tila malit at hindi mapanganib, ngunit ngayon ay tila mas mabigat. Mga tanong tungkol sa likurang gate, tungkol sa kung sino ang may access, tungkol sa pagbabago ng shift ng guard ng housing complex, tungkol sa kung saan niya iniimbak ang mga kopya ng mahahalagang dokumentong pamilya. Bakit mo gustong malaman ang lahat ng iyan? Minsan ay tanong niya. Sinusubukang tumawa upang hindi magmukhang kahina-hinala at sumagot siya ng masyadong mabilis nang hindi nag-iisip tulad ng isang taong nakahanda na ang sagot. Dahil nag-aalala ako, Rico, kailangan may mag-alala para sa inyo. Ito ay patuloy na umikot sa kanyang ulo habang ang kotse ay bumibiyahe sa kalsada. Pagpasok sa tahimik at mayabong na kalye ng subdivision na patungo sa liblib na luxury villa sa exclusive area kung saan siya nakatira. Nakapagdesisyon na siya kung ano ang gagawin niya pagdating at paghahanap sa babae. Sisibakin niya si Sita noon din nang hindi nag-iisip ng dalawang beses o nagbibigay ng pagkakataong magpaliwanag. Paibigin niya agad ng walang karapatang ipagtanggol ang sarili. Paalisin niya ito sa kanyang bahay at hinding-hindi na ulit magkakamali na magtiwala ng napakabilis ng hindi nakikilala ng malalim ng hindi iniimbestigahan ang bawat detalye. Nag-isip pa nga siyang tawagan ang pulis kung may makita siyang kahina-hinala o hindi nasa lugar. Ipinarking niya ang kanyang sasakyan ng basta-basta sa tabi ng pangunahing pasukan ng luxury villa at bumaba mula sa sasakyan na nanginginig ang makamay na pinipigilan ang galit na halo ng tunay na takot sa kung ano ang maaring matuklasan niya sa loob ng bahay ng hapong iyon. Bukas ng kaunti ang pangunahing pinto na napakakakaiba na dahil laging niyang hinihiling na nakasara ang lahat para sa seguridad at pumasok siya ng walang kahit anong tunok. Naghahanap nga mga senyales ng kanilang presensya, naghahanap ng anumang tuno na nagpapahiwatig ng panganib. Ang malawak na sala ay tahimik at masyadong tahimik para sa isang bahay na may tatlong maliliit na bata na punong enerhiya. Ang malaking kusina ay wala ring tao, at ang plato ng tanghalian ay nahugasan na at maayos na nakalagay sa tuyong rak. Walang ingay ng bata na naglalaro o nagaway tulad ng dati. Walang ingay ng telebisyon na nakabukas o malaruan na hila-hila sa kahoy na sahig. Umakyat siya sa malapat na hagdan. Tumakbo ng 2 hagdan ng sabay-sabay na may mabilis na tibok ng puso. Sinuri ang makwarto ng mga bata na walang tao at masyadong maayos. Ang banyo ng mga bata na wala ring tao at malinis. Maging ang kanyang sariling kwarto sa dulong ng mahabang koridor. Ngunit walang sinuman kahit saan sa buong bahay. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso at naging maikli at hirap ang kanyang pahinga. Bumaba siya muli sa hagdan. Mas mabilis. Mas desperado na nararamdaman ang pagkabahala na bumabalot sa kanya. At noon, narinig niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. Tawa, malakas at tunay na tawa. Ang nga bata ay tunay na nag-enjoy ng walang takot, ng walang pag-aalala, malinaw na naririnig mula sa likurang hardin ng bahay. Tumakbo, si Rico patungo sa malaking sliding glass door na nakaharap sa malawak na damuhan na maayos na inaalagaan at napapalibutan ng mga makukulay na bulaklak na itinanim ng kanyang asawa ng may labis na pagmamahal sa mga huling taon ng kanyang buhay at huminto siya mismo sa kanyang kinatatayuan. Hindi na siya makakilos. Ang tanawin sa harap niya ay nagpatigas sa kanyang katawan at ang kanyang hininga ay tuluyang nasakal sa kanyang lalamunan. Sa gitna ngang maliwanag at magandang hardin sa mainit na hapong iyon, sa ilalim ngang lilim ngang matatangkat na puno ngang palma, nakaluhod si Sita sa likod ng malaking asul at puting inflatable watermat na puno ng malinis na tubig na may puting bula na lumulutang sa kumikinang nitong ibabaw.
Ang tatlong bata ay nakahiga ng patihaya sa madulas at lubusang basang mat na may puting butones na damit at cream-colored overalls na basa, tumatawa ng walang tigil ng walang kontrol habang nagpapaikot-ikot sila at naglalaro sa sariwang tubig. Ang kanilang maliliit na kamay ay malakas na pinupukpok ang basang ibabaw at nagbubuhos ng malalaking patak at puting bula sa lahat ng dakong hardin at ang kanilang maliliit na mukha na makakamuka at namumula dahil sa labis na tawa at paglilibang ng walang anumang alalahanin sa mundong ito. Nakatayo si Sita sa likod nila na may suot na basang-basa niyang asul na uniforme na nakadikit sa kanyang katawan. Aktibong nakikilahok sa laro, pinasisigla sila ng may mga salitang puno ng pagmamahal at saya na hindi niya malinaw na naririnig mula sa malayo, tumatawa kasama ng tunay at nakakahawang kagalakan na hindi kailanman nakita ni Rico sa loob ng maraming buwan sa bahay na iyon. Hindi niya kailanman nakita mula bago umalis ang kanyang asawa. Nakatayo siya doon nang hindi may proseso nang maayos ang nakikita niya. Hindi iyon kapabayaan, hindi iyon pagpapabaya, hindi iyon panganib. Iyon ay pag-aalaga, presensya, atensyon, kaligayahan. At ito ay nagpabaliktad sa kanyang mundo. Dahil ang takot na dinala niya sa pagtakbo mula sa opisina ay tila hindi tugma sa tanawing puno ng kapayapaan. Pinagmasdan niya ngang ilang segundo sa ganap na katahimikan. Sinusubukang ayusin ang mga piraso sa kanyang ulo. Sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari hanggang sa mapansin ni Sita ang kanyang presensya na nakatayo doon sa harap ng pinto. Itinaas niya ang kanyang basang tingin sa kanya at ngumiti ng natural, nang walang pagkakasala, nang walang takot, nang walang kaba, nang walang pagmamadali. Hey Rico, maaga kang umuwi ngayon. Reklamo nga bata kanina ay mainit sila pagkatapos ng tanghalian. Kaya gumawa ako ng larong ito para mabuhayan sila at maubos lahat ng enerhiya nila. Sana hindi ka po nagagalit sa gulo ha? Ayusin ko po lahat ng maayos mamaya at hahayaan kong bumalik sa dati ang hardin. Binuksan ni Rico ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay. Anuman na makatuwiran sa sandaling iyon na tila hindi totoo, ngunit walang salita ang makalabas sa kanyang nasasakal na lalamunan. Muli siyang tumingin sa kanyang tatlong anak ng may pag-aalala at nakaramdam ng matinding paninikip sa kanyang dibdib. Dahil masaya sila sa paraan na matagal na niyang hindi nakita sa kanilang buhay. Hindi niya kailanman nakita ang mga malalapat at tapat na ngiti na ganun simula bago umalis ang kanilang ina ng tuluyan. Ang galit na naramdaman niya sa buong paglalakbay ay mabilis na nawawalan ng lakas, napalitan ng labis na pagkalito at isang pagdududa na masakit sa kaibuturan. Hindi lamang tungkol kay Sita, kundi tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa kung gaano siya kontrolado ng takot at manipulasyon. Tungkol sa kung gaano siya kahanda na sirain ang isang bagay na maayos na tumatakbo. Natuklasan din ng tatlong bata ang presensya ng kanilang ama na nakatayo ron at sabay-sabay na sumiga ng may kagalakan. Daddy, dito ka po, tingnan mo kami Daddy, lumilipat po kami sa tubig Daddy, masarap po ang tunog ng tubig. Lumabas si Rico ngang bahay at naramdaman ang kanyang formal na pantalon na dumampi sa basang-basa at sariwang damuhan. Lumuhod siya ng walang gaanong pag-isip at nagtanong ng may tunay na pag-alala, tinitiknan ang tatlo ng malapitan, sinusuri ang bawat detalye, ayos lang ba kayo, may nangyari ba? Sabay-sabay silang sumagot, bawat isa sa kanilang sariling paraan, nagpapang-abot ang mga salita. Ayos lang po, sarap po, sobrang saya po. Ang nasa gitna ay nag-angat ng kanyang basang mukha at seryosong nagsalita sandali. Tila mayroong napakahalagang kailangang sabihin. Daddy, laging nandiyan po si Tita Sita sa amin at hindi niya po kami hinahayaan na malungkot o umiyak mag-isa. Naramdaman ni Rico na naninikip ang kanyang lalamunan at pinunasan ang basang buhok ng kanyang anak ng maingat. Sinusubukang huwag ipakita kung gaano siya tinamaan ng mga salitang iyon sa kanyang puso. Dahan-dahang tumayo si Sita mula sa basang sahig, pinunasan ang kanyang basang-basa na kamay sa kanyang apron na basa rin at lumapit sa kanya ng may kalmado at matatag na mga hakbang.
Hinahayaan ang tatlong bata na patuloy na maglaro ng masaya sa likod niya. Huminto siya ngang ilang habang mula kay Rico at direktang tumingin sa kanyang nga mata ng may kahanga-hangang kalmado at pagiging matatag. Rico, alam kong may tumawag sa iyo kanina at nagsabi ngang masasamang bagay tungkol sa akin. At alam kong dumating ka rito na handang gumawa ng seryosong desisyon. Ngunit bago ang anumang mahalagang desisyon, kailangan mong pakinggan ako ng maingat hanggang sa matapos dahil marami ka pang hindi alam. Sinubukan ni Rico na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ngunit lumabas ito ng mas mababa at kontrolado kaysa sa inaasahan niya. Sinabihan ako na hinahayaan mo silang mag-isa at hinahalungkat ang aking workroom. Dahan-dahang tumango si Sita ng isang beses ng walang pagkasindak nang hindi umiwas sa kanyang tingin. Pumasok ako sa workroom mo ngayon. At may papaliwanag ko ng may lahat ng detalye kung bakit kailangan kong pumasok doon. Huminga ng malalim si Rico, sinusubukang kontrolin ang kanyang pahinga at naging mas maingat ang kanyang tingin, hindi na masyadong agresibo, mas nakatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga noon. Kung ganun, ipaliwanag mo ngayon. Tumango si Sita patungo sa nakasarang teres. Humihingi ngang mas liblib na lugar at malayo sa pandinig ng mga bata. Pagkatapos ay saglit na tiningnan ang mga bata upang matiyak na ang kanilang masayang kapaligiran ay hindi magagambala. Mag-usap tayo doon ng tahimik, ngunit nang hindi inaalis ang kaligayahan na lubos nilang kailangan ngayon dahil mahirap na araw ito. Tumango si Rico bilang pagsang-ayon at nagsalita ng maingat, sinusubukang panatilihin ang buong kontrol. Kung ganun, mag-usap tayo doon. Ngunit gusto kong malaman ang lahat. Talagang lahat, walang kulang. Sumang-ayon si Sita ng matatag at ang kanyang boses ay lumabas ng puno ng kumpiyansa, tulad ng isang taong nakapagdesisyon na hindi tatakbo mula sa anuman. Sige, Rico, ikukwento ko mula sa tamang sandali nang dumating ako rito ngayong umaga. Dahil ang nangyari ay nagsimula ng maaga at makakaroon lamang ng buong kahulugan sa iyo kapag ipinakita ko sa iyo kung ano mismo ang natuklasan ko sa malaking envelope sa mesa na iyong workroom. Sumunod si Rico kay Sita patungo sa nakasarang teras. Habang ang tatlong bata ay patuloy na naglalaro sa inflatable water mat na may tawa na umaalinggong sa buong hardin. Umupo siya sa kahoy na upuan at naghintay na may katawan na naninigas pa rin, na may paghinga na hindi pa rin regular. Sinusubukang iproseso ang lahat ng nakita niya simula nang dumating sa bahay. Nakatayo si Sita ngang ilang segundo, nakatingin sa mabata. Tila gustong tiyakin na sila ay ligtas at masaya. Pagkatapos ay humarap siya kay Rico na may seryoso at determinadong mukha. Tulad ng isang taong paulit-ulit na sinanay ang usapang ito sa kanyang isip. Dumating ako rito ngayong umaga sa karaniwang oras, medyo bago mag-alas 7, tulad ng lagi kong ginagawa araw-araw. Natutulog pa ang mga bata at tahimik pa rin ang bahay tulad ng dati sa oras na iyon. Nagsimula akong maghanda ng kanilang almusal, pumili ng damit na isusuot nila sa buong araw, ayusin ang mga laruan na nakakalat sa sala mula noong nakaraang gabi. Lahat ay normal. Lahat ay eksaktong tulad ng ibang araw simula nang magsimula akong magtrabaho rito. Tumango si Rico, ngunit hindi nagsalita. Naghintay lamang siyang magpatuloy dahil alam niyang simula pa lang iyon. Huminga ng malalim si Sita bago magpatuloy. Tila naghahanda na magkwento ng isang bagay na mas mabigat. Mga alas 7:15 ngang umaga. Nakarinig ako nga kakaibang tunok sa likurang bahagi ngang bahay malapit sa likurang gate. Sa una, naisip ko na ang hardinero iyon dahil karaniwan siyang dumarating sa oras na iyon ilang beses sa isang linggo. Ngunit nang tiningnan ko mula sa bintana ng kusina, nakita ko na may isang babae na sinusubukang buksan ang gate na may hawak na isang bagay. Hindi ko siya nakilala mula sa malayo. Kaya lumapit ako sa likurang pinto upang makita ng mas malinaw at maintindihan kung ano ang nangyayari. Naramdaman ni Rico na naninikip muli ang kanyang tiyan. Ngunit, sa pagkakataong ito ay hindi galit, kundi pag-usisa na halo ng takot na naiba sa naramdaman niya nun. Nang papalapit ako sa pinto, nakita ko na ang iyong hipag iyon.
Sinusubukan niyang buksan ang likurang gate gamit ang isang susi. At nang mapansin niya na pinagmamasdan ko siya mula sa likod ng salaming pinto, huminto siya sa kanyang ginagawa at nakunwari na nagkataon lamang na dumaan. Binuksan ko ang pinto at tinanong kung may kailangan siya, kung may problema. At sinabi niya na gusto lamang niyang makita ang mga bata, gusto niyang malaman kung maayos sila, na namimiss niya sila. Huminto si Sita sandali at direktang tumingin kay Rico bago magpatuloy sa pinakamahalagang bahagi. Pero mayroong napakakakaiba sa kanyang kilos. Rico, masyado siyang kinakabahan para sa isang taong gusto lamang makita ang kanyang nga pamangkin. Patuloy na sumisilip dito at doon, tila natatakot na mahuli na gumagawa ng masama. At ang susi na hawak niya ay hindi ang karaniwang susi ng bahay. Iyon ay isang duplicate na susi, lubos akong sigurado doon. Dahil ang original na susi nga, likurang gate ay may pulang marka sa itaas na ginawa mo upang maiba ito sa iba pang mga susi. At ang kanya ay walang anumang marka. Lahat ay kulay pilak at mukhang bago. Umabante si Rico na nakapatong ang siko sa kanyang nga tuhod. Sinusubukang intindihin kung saan patungo ang lahat ng ito at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sigurado ka ba talaga diyan? Malinaw mong nakita ang susi? Tumango si Sita ng napakatadak. Lubos akong sigurado. Rico, pinansin ko ang bawat detalye dahil mayroong isang bagay sa loob ko na nagsasabi na hindi iyon tama. Pinapasok ko siya sa bahay dahil ayaw kong agad na lumikha ng hidwaan. Ayaw kong magising ang mga bata dahil sa ingay o pagkalito dahil mahimbing pa rin silang natutulog sa kani-kanilang kuwarto. Pumasok siya sa likurang pinto, ngunit hindi siya agad lumapit sa mga bata tulad na sinabi niyang gagawin niya. Sa halip, dumiretso siya sa sala, tumingin sa paligid na tila may hinahanap na partikular. Nagtanong, umalis ka na ba sa trabaho? Nagtanong kung anong oras ka karaniwang umuwi. Nagtanong kung ako lang ba mag-isa kasama sila sa buong araw nang walang ibang tao sa paligid. Naramdaman ni Rico na gumagapang ang lamig sa kanyang gulugot dahil hindi normal ang matanong na iyon. Hindi simpleng tanong mula sa isang taong gusto lamang malaman ang tungkol sa kanyang mapamangkin. Sumagot ako ng malabo upang hindi magbigay ng masyadong maraming impormasyon. Sinabi ko na depende sa araw. Minsan umuwi ka ng maaga, minsan mas gabi, na walang tiyak na schedule. Ginugol niya ang halos 15 hanggang 20 minuto sa paglalakad sa buong bahay. Tinitingnan ang magagamit, hinahawakan ang mabagay, binubuksan ang drawer ng sala na walang anumang mahalaga. At patuloy ko siyang sinamahan ng malapitan sa buong oras nang hindi nagmumukhang kahina-hinala o hindi comfortable sa kanyang presensya. Pinunasan ni Sita ang kanyang kamay hindi sa paraang depensibo kundi tulad ng isang taong nakahanda na magkwento ang pinakamahirap at pinakamabigat na bahagi. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa banyo at umakyat sa itaas. Nahintay ako ng 1 o 2 minuto sa ibaba pagkatapos ay sumunod sa kanya nang walang ingay sa mahagdan at napansin na hindi siya pumunta sa banyo tulad ng sinabi niya. Nasa workroom mo siya, Rico. Bukas ng kaunti ang pinto at nakita ko siyang binubuksan ang pangunahing drawer ng iyong workdesk. Inilalabas ang mapapel mula doon, tinitiknan ang bawat dokumento, at kinukunan ng litrato ang lahat ng iyon gamit ang kanyang telepono. Kinukunan niya ng litrato ang bawat papel na kinuha niya, pagkatapos ay ibabalik at kukuha ng iba. Naramdaman ni Rico na kumukulo muli ang kanyang dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang galit niya ang nakatuon kay Sita, kundi kay Diana, sa isang taong matagal na niyang pinakakatiwalaan, isang taong pamilya. Hindi ako pumasok sa workroom noon dahil ayaw kong gulatin siya at maging sanhi nga mas masamang mangyari o lumiha nga mas malaking kaguluhan. Naghintay ako na matapos niya ang kanyang ginagawa at bumaba. At nang bumaba siya, gumawa siya na anumang dahilan tungkol sa pagdinig na nagising ang mga bata at sinabi na kailangan niyang umalis agad na may iba pa siyang lakad. Umalis na lang siya nang hindi man lang nakpaalam ng maayos, nang hindi lumilingon. Sa labis na pagmamadali,
Muling tiningnan ni Sita ang mga bata bago makpatuloy sa susunod na bahagi. Pagkaalis niya at nakita ko ang kanyang sasakyan na papalayo sa kalsada. Dumiretso ako sa workroom mo upang tingnan kung ano mismo ang kanyang hinahalungkat at kung ano ang napakahalaga doon. Bukas ang pangunahing drawer. Ilang papel ang wala sa kanilang karaniwang maayos na pagkakalagay at sa ibabaw ngang mesa ay may malaking brown envelope na hindi ko pa nakita noon sa ibang araw. Binuksan ko ang envelope na iyon, Rico. At alam kong hindi ko dapat ginawa iyon ng walang pahintulot mo. Alam kong iyon ay paglabag sa privacy, ngunit mayroong isang bagay na napakalakas sa loob ko na nagsasabi na kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob nito na napakahalaga nito upang balewalain. Agad na tumayo si Rico mula sa kanyang upuan, hindi mapakali at kinakabahan, at nagtanong ng may matigas at apurahang boses. Ano ang nasa loob na envelope na iyon? Ano ang nakita mo? Pumunta si Sita sa kanyang bag na nakasabit sa katabing upuan, binuksan ito ng tahimik. Kinuha ang malaking brown envelope at iniabot kay Rico gamit ang dalawang kamay. Kinuha niya ang envelope na may nanginginig na kamay at dahan-dahang binuksan. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Inilabas ang mga papel mula doon at nagsimulang basahin ang bawat linya ng may lalong pag-aalala. Ito ay mga opisyal na dokumento, mga lumang kontrata, mga kopya ng birth certificates, at mga death certificates. At sa gitna ng lahat na ito ay mayroong isang formal na legal suit para sa aplikasyon ng custody ng 3 bata. Opisyal na nagsampang suit si Diana sa korte, humihinging buong kustodiyang triplets na may detalyadong akusasyon na si Rico ay ganap na hindi kayang alagaan sila ng maayos, na pinapabayaan niya ang kanyang maanak sa iba't ibang paraan, na ang bahay ay nasa isang kondisyon na permanenteng mapanganib sa kanilang pagunlad at kaligtasan. Naramdaman ni Rico na nanghina ang kanyang tuhod sa paraan na hindi pa niya kailanman naramdaman noon at kinailangan niyang suportahan ang kanyang sarili ng matatak sa mesa ng teras upang hindi matumba sa sahig. Binasa niya ang bawat linya na kakilakilabot na dokumento na iyon ng may pag-alala. Bawat walang kabuluhan at masakit na akusasyon, bawat kasinungalingan na binuo na may matiyak na detalye na tila napakatutu. Ngunit alam niya sa kaibuturan na ang lahat ay isang ganap na paglihis sa katotohanan. Sinasabi niya rito na pinapabayaan ko ang mga bata sa bahay ng maraming oras, na hindi ko inaalagaan ng maayos ang kanilang nutrisyon, na ang bahay ay patuloy na marumi at hindi maayos, na nag-hire ako ng mga tao ng walang references at ng walang background check upang alagaan sila, na inilalagay sa panganib ang kanilang buhay. Dahan-dahang tumango si Sita, pinatunayan ang lahat. At marami pa, Rico, sa makalakip na dokumento na nasa dulo ng envelope. May mga printed photos, mga litratong lubusang magulong bahay na siguradong kinuha niya ng palihim sa mga unang buwan matapos umalis ang iyong asawa. Habang sinusubukan mo paring ayusin ang iyong sarili at matutong gawin ang lahat ng mag-isa, may malitratong ng bata na may maruming at gusot na damit. Mayroon pang ang audio recording na ginawa niya mula sa isa sa mga bata na umiiyak at nagtatanong tungkol sa kanyang ina, ginagamit ang kanilang sakit bilang ebidensya. Naramdaman ni Rico na umiinit ang kanyang nga mata, ngunit pinigilan ang mga luha ng may lahat ng lakas na mayroon pa siya. Dahil hindi siya dapat gumuho ngayon, hindi dapat bumaksak sa harap ni Sita, hindi kapa ang kanyang mga anak ay napakalapit na naglalaro ng walang alam. Sinadya niyang gamitin ang kanilang sakit laban sa akin. Ginamit niya ang pinakamahirap at pinakamahina na sandali sa buong buhay namin upang subukang kunin ang aking mga anak mula sa akin upang tuluyang sirain ako. Humakbang si Sita ng buong determinasyon at nagsalita ng may kahangahangang katatagan. Kaya ako pumasok sa workroom mo ngayon, Rico. Kaya ako nakalungkat ng iyong magamit ng hindi humihingi ng pahintulot muna. Kailangan kong lubusang intindihin kung ano ang nangyayari. Kailangan kumpirmahin kung ano ang nakita kong ginagawa niya. At nang basahin ko ang lahat ng dokumento na iyon,
Agad kong nalaman na kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat bago pa mahuli ang lahat upang ipagtanggol ang iyong sarili. Hinaplos ni Rico ang kanyang buong mukha. Matinding sinusubukang ayusin ang mga kaisipan na nasa lubusang kaguluhan sa kanyang ulo nun. Tiningnan niya ang kanyang 3 anak na patuloy na naglalaro sa hardin na walang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari sa paligid nila at nakaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib na napakalakas at masakit na halos maubos ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Tinawagan niya ako sa gitna ng pinakamahalagang meeting ng taon. Sinasabi na pinapabayaan mo sila, na pinapabayaan mo silang mag-isa sa hardin, na hinahalungkat mo ang aking personal na gamit. Binuo niya ang isang kumpletong kuwento upang paniwalain ako na ikaw ang problema, na ikaw ang banta. Samantalang siya pala ang sa loob ng maraming buwan ay nabuo ng kaso laban sa akin, nangongolekta ng mapekeng ebidensya, minamanipula ang sitwasyon. Tumango si Sita bilang pagpapatunay. Gusto kaniyang sisibakin ngayon, Rico. Gusto kaniyang bumalik ng walang tulong. Gusto niyang bumalik ang sitwasyon sa pagiging hindi matatagalan at magulo tulad ng dati upang magamit niya iyon bilang karagdagang ebidensya na ikaw ay tunay na hindi kayang alagaan ang mabata ng mag-isa. Umupo muli si Rico sa kanyang upuan. Sa pagkakataong ito, nang may katawan na lubusang pagod at walang enerhiya, tila lahat ng lakas ay sabay-sabay na naubos. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang mahabang minuto. Nakatingin lamang sa mga papel sa kanyang kamay, sinusubukang iproseso ang tunay na dimensyon ng kakilakilabot na pagtataksil na iyon. Lubusang ijinagalang ni Sita ang kanyang katahimikan, nakatayo lamang sa malapit ng hindi pinipilit, ng hindi nakmamadali, naghihintay ng matiyaga hanggang sa handa siyang magpatuloy. Matapos ang oras na tila walang hanggan, inangat ni Rico ang kanyang namamalisbis na tingin at nagtanong ng may pigil at basa na boses. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito para sa amin? Bakit ka masyadong kasangkot sa sitwasyong ito? Maari mong baliwalain ang lahat. Maari kang umalis ng hindi lumilingon at hayaan itong maging problema ko lang para ayusin. Ngumiti ng tipid si Sita. Isang malungkot ngunit napakatapat na ngiti. Dahil alam ko mismo ang pakiramdam ngang lumaki ng walang ina, Rico. Lubos kong alam ang pakiramdam na parang ang buong mundo ay biglang gumuho at walang sinuman ang makapag-alaga sa atin ng tama. Naranasan ko ang lahat ng iyon ng bata pa ako. Nawalan din ako ng ina ng napakaaga at ipinangako ko sa sarili ko noon na kung isang araw ay magkaroon ako ng pagkakataong tulungan ang isang bata na dumaraan sa parehong pagdurusa, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tumulong. Naramdaman ni Rico na tuluyang nasakal ang kanyang lalamunan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi niya napigilan ang maluha na nagsimulang umagos sa kanyang mukha ng walang kontrol. Hindi siya malakas na umiyak, hindi humihikbi ng labis, hinayaan lamang ang magaluha na umagos ng malaya. Habang nakatingin sa kanyang 3 anak na patuloy na tumatawa ng walang alam sa nangyayari. Lumapit si Sita at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Rico ng may pag-aalaga at kahinahunan. Hindi ka nag-isa sa laban na ito, Rico. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Tila ito lamang ang iyong pasanin. Ang 3 kamanghamanghang batang lalaki na ito ay mayroong isang ama na mahal sila ng buong puso, na lumalaban araw-araw upang ibigay ang pinakamabuti para sa kanila kahit na tila imposible ang lahat. At iyan ang pinakamahalaga sa huli. Ang natitira ay ayusin natin ng makasama habang-habang. Pinunasan ni Rico ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay at huminga ng malalim ng ilang beses. Sinusubukang ibalik ang kanyang kontrol at kapanatagan. Tiningnan niya si Sita ng may malalim at taos-pusong pasasalamat na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at sinabi ng may nanginginig pa ring boses, "Maraming salamat sa lahat. Salamat sa pag-aalaga sa kanila ng may labis na pagmamahal. Salamat sa hindi pag-alis ng maaari ka sanang umalis. Salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito at sa pagliligtas sa akin mula sa paggawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali ngayong araw." Dahan-dahang umiling si Sita.
Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin para sa lahat ngayon. Nandito ako araw-araw dahil gusto ko talagang nandito. Dahil totoong nagmamalasakit ako sa kanila. Dahil nararapat silang makuha ang lahat ng atensyon sa mundong ito. Dahan-dahang tumayo si Rico at maingat na inilagay muli ang nga dokumento sa envelope. Ngayon, na may malinaw at tiyak na layunin sa kanyang isip, mabilis siyang makahanap ng isang competent lawyer. Protektahan niya ang kanyang sarili sa legal na paraan sa lahat ng posibleng paraan. Protektahan niya ang kanyang 3 anak sa lahat ng kanyang makakaya. Gagawin niya ang lahat ng kinakailangan upang matiyak na ang 3 inosenteng bata ay mananatili sa kanya kung saan sila nararapat. Lumakat siya patungo sa gilid na teras at tumayo roon. Pinagmamasdan ang kanyang 3 anak na naglalaro sa maliwanag na hardin. Lubusan silang basa, marumi sa damo at puting bula. Malakas na tumatawa ng walang tigil. Lubusang nalulubog sa isang simpleng sandali ng purong at walang alalahanin na kaligayahan. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, napatanto ni Rico nang may ganap na kalinawan na sila ay tunay na masaya, na sila ay lubusang ligtas, na sila ay inaalagaan ng eksakto tulad ng nararapat sa kanila. Lumapit si Sita sa kanyang tabi at sumama sa pagmamasid sa katahimikan. Tunay silang kamangha-mangha, alam mo ba? Napakatalino, punong pagmamahal, punong positibong enerhiya. Kailangan lamang nila ng isang taong tunay na nakikita iyon sa kanila at pinahahalagahan iyon. Tumango si Rico bilang paksang-ayon, malinaw pa ring emosyonal. Ngunit, ngayon, may ganap na makaibang pakiramdam na lumalago sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng tunay na pag-asa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. Halos sirain ko ang lahat ngayong araw ng tuluyan. Halos paalisin kita ng hindi nakakarinig na anumang bagay, nang hindi naunawaan ang tunay na sitwasyon. Dahil lamang hinayaan ko ang takot at manipulasyon na magsalita ng mas malakas kaysa sa aking katinuan. Ngumiti ng tipit si Sita sa kanya, ngunit hindi mo iyon ginawa sa huli. Huminto ka muna. Pinakmasdan mo ang sitwasyon. Pinakinggan mo ako ng maingat at iyon ang nagpapakita kung ano talaga ang uri ng ama na mayroon ka sa loob mo. Natuklasan ng 3 bata na makasama ang kanilang ama at si Sita sa terrace at nagsimulang tumawa ng malakas ng sabay-sabay. Daddy, dito ka po, laro tayo. Dali po daddy, dali. Masarap po ang tubig daddy, tara na po. Tiningnan ni Rico si Sita na tila humihingi ng tahimik na pahintulot at tumango siya ng may nakapagpapalakas ng ngiti. Inalis niya ang kanyang coat pagkatapos at itinapon lang sa upuan. Inalis ang kanyang formal na sapatos at medyas, pagkatapos ay bumaba sa basang damuhan ng walang sapin sa paa. Nagiyawan ang 3 bata sa purong kaligayahan nang makita ang kanilang ama na sa wakas ay papalapit sa kanila. At lumuhod si Rico sa gilid ng inflatable water mat. Nararamdaman ang malamig na tubig na lubusang bumabasa sa kanyang formal na pantalon. Iniunat niya ang kanyang 2 braso ng malawak at sabay-sabay na tumakbo ang 3. Nagpapaikot-ikot sa basang mat, malakas na tumatawa, at sabay-sabay na nagtapon ng sarili sa kanyang mabisik. Niyakap sila ni Rico ng buong lakas na mayroon siya. Nararamdaman ang maliit at basang bigat ng 3 katawan na mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang pinahalong amoying sabon at sariwang damo. Nararamdaman ang buong buhay na malakas na pumupulso sa mahigpit na kolektibong yakap na iyon. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mata at nagpasalamat sa kaibuturan ng kanyang puso dahil umuwi siya sa espesyal na araw na iyon. Dahil nakita niya ang tanawin na iyon ng sarili niyang mata. Dahil hindi niya itinuloy ang mabilis at hindi makatarungang desisyon na sisirain ang lahat ng naitayo. Tumayo si Sita sa terase. Pinagmamasdan ang tanawin mula sa malayo na may tapat na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pumasok sa bahay ng tahimik upang kumuha ng malinis na tuwalya at tuyong damit para sa 3 bata. Ginugol ni Rico ang buong 20 minuto sa paglalaro kasama ang 3 sa hardin. Dahan-dahang itinutulak sila sa inflatable watermat na nagpapatawa sa kanila ng mas malakas. Aktibong nakikilahok sa simple at purong kaligayahan na lubusang nawala sa kanya sa mga mahirap na buwan na iyon.
Napagtanto niya ng may masakit na kalungkutan na siya ay lumayo ng masyadong malayo sa emosyonal na hinayaan niya ang labis na trabaho at malalim na kalungkutan na lubusang kainin siya hanggang sa makalimutan niya na mayroon pa siyang 3 malalaki at buhay na dahilan upang patuloy na lumaban araw-araw, upang patuloy na mabuhay ng may layunin, upang patuloy na maniwala na maaring bumuti ang mga bagay. Nang bumalik si Sita na may dalang malambot at malilinis na tuwalya, tinulungan ni Rico na maingat na punasan ang 3 bata, binalot ang bawat isa sa makahiwalay na tuwalya at dinala silang lahat sa loob ng bahay, habang si Sita ay nakahanda ang magaan at masustansyang merienda para sa kanila bago maligo ang maligamgam na tubig. Umakyat si Rico sa itaas kasama ang 3 bata at tinulungan silang magpalit ng lahat ng basang damit ng tuyo at komportableng damit. Masigla pa rin sila at maraming sinasabi. Nagkukuwento ng mga nakakatuwang detalye mula sa buong laro kanina. Inulit ang mga pinakanakakatawang bahagi ng may kasiglahan at pinakinggan ni Rico ang bawat salita ng may buong at tapat na atensyon. Inilalagay ang buong sandali na iyon sa kanyang alaala upang hindi niya kailanman makalimutan. Matapos ang masustansyang merienda, pinaligo ni Sita ang 3 maligamgam na tubig habang si Rico ay nanatili sa ibaba. Inaayos ang lahat ng kaguluhan sa hardin. Iginulong ang basang inflatable water mat. Nililinis ang damuhan na may nakatirik na tubig. Inilalagay ang lahat sa tamang lugar. Ginawa niya ang lahat ng iyon ng napakadahan-dahan ng walang pagmamadali. Ginagamit ang oras na mag-isa upang mag-isip ng tahimik, upang ayusin ang lahat ng ideya sa kanyang ulo, upang ayusin sa isip ang masusunod na mahahalagang hakbang na kailangan niyang gawin. Nang matapos ang lahat ng paglilinis, pumasok siya muli sa bahay at natagpuan ang 3 bata na malinis na. Nakaupo ng comfortable sa malaking sofa sa sala na may tuyong damit at nasuklay na buho na nanonood ng cartoon kasama si Sita na nakaupo sa gitna nila bilang sandalan. Mas tahimik na sila ngayon, malinaw na pagod pagkatapos maglaro ng masigla. At umupo si Rico sa malaking upuan sa tabingang sofa, pinagmamasdan lamang sa katahimikan ang mapayapang tanawin ng pamilya na tila napakasimple sa ibabaw, ngunit nangangahulugan ng lahat para sa kanya. Nang gabing iyon, matapos umuwi si Sita sa kanyang bahay, pinatulog ni Rico ang 3 bata ng may pag-aalaga at kahinahunan. Nagpatulog siya ng mahinahong kanta para sa bawat isa sa kanila. Mga kanta na dati ay inaawit ng kanilang ina bago magbago ang lahat at nanatili sa madilim na silid na iyon hanggang sa makatulog ng tuluyan ang 3 at naging malalim at regular ang kanilang pahinga. Bumaba siya ng tahimik sa workroom, sinindihan lamang ang desk lamp, kinuha muli ang mabigat na envelope, muling binasa ang bawat dokumento ng may matinding pag-alala, at nagsimulang gumawa ng detalyadong mga tala sa isang notebook. Nagsimula siyang mangolekta sa isip ng lahat ng posibleng ebidensya mula sa kanyang sariling tunay na buhay. Mga pinakabagong litrato ng mga bata na malinaw na masaya at malusog, mga positibong reports mula sa paaralan, mga medical certificates na nagpapakita na sila ay lubusang malusog at inaalagaan ng maayos, mga ebidensyang lahat. Nagpadala siya nga mahabang mensahe sa mga pinakakatiwalaang kaibigang lawyer na nagpapaliwanag ng sitwasyon, gumawa nga apurahang appointment para sa mga susunod na araw at nagsimulang maghanda sa isip para sa matinding labanan sa korte na alam niyang tiyak na darating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lubusang nagisa na humaharap sa lahat. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang ganap na kalinawan tungkol sa nangyayari. Sa pagkakataong ito, alam niyang may ganap na paniniwala na ginagawa niya ang tama. Sa mga sumunod na linggo at buwan, lubusang inayos ni Rico ang kanyang buhay sa paraan na hindi pa niya kailanman ginawa noon. Sa kanyang buhay, lubusan niyang inayos ang schedule ng trabaho sa kumpanya. Nagtalaga ng mas maraming gawain at responsibilidad sa pinagkakatiwalaang team, gumugol ng mas maraming oras sa bahay kasama ang kanyang 3 anak, at lubhang pinatibay ang relasyon sa trabaho.
at tiwala kay Sita na patuloy, na naging isang tunay na fundamental na elemento upang mapanatili ang buong rutina na tumatakbo ng malusog at balanse. Ilang beses sinubukan ni Diana na makipag-ugnayan ng direkta sa pamamagitan ng telepono at mensahe. Ngunit ni minsan ay hindi tumugon si Rico. Ipinapasa lamang ang lahat sa lawyer na humahawa sa kanyang kaso. Ang kanyang legal suit ay opisyal na pinabulaanan ng may napakatibay at dokumentadong ebidensya na may detalyadong testimonya mula sa iba't ibang partido na may mga technical reports mula sa mga professional. At sa loob ng ilang buwan, lubusang tinanggihan ng korte ang kanyang aplikasyon batay sa matibay na pundasyon. Hindi na kailanman nakipag-usap sa kanya si Rico matapos noon, tuluyang pinutol ang relasyon ng tiyak. Dahil sa wakas ay malinaw niyang naunawaan na ang ilang tao, kahit na technically ay blood relatives, ay hindi nararapat sa isang lugar sa ating buhay. Ang triplets ay patuloy na lumalaki ng malusog at masaya, patuloy na naglalaro ng punong enerhiya araw-araw, patuloy na paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa kanilang inasam nga sandali ng pagkamis. Ngunit ngayon ay alam na ni Rico kung paano sumagot sa paraan na tunay na nagpapatahimik sa kanila, sa paraan na iginagalang ang alaala ng ina nang hindi nilulunot ang lahat sa malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Sa mainit na hapong iyon, nang umuwi siya na punong galit at pagkabulubulag, handang sirain ang lahat, at natagpuan si Sita na nakaluhod na masayang naglalaro kasama ang kanyang 3 basang anak sa maliwanag na hardin. Sa wakas ay napatanto ni Rico nang may ganap na kalinawan na binigyan siya ng buhay ng isang mahalaga at bihirang pangalawang pagkakataon. Isang natatanging pagkakataon upang makita ang lahat ng may tunay na kalinawan. Isang fundamental na pagkakataon upang protektahan ang tunay na mahalaga. Isang tiyak na pagkakataon upang maging eksakto tulad ng ama na kailangan at nararapat sa 3 inosenteng bata. At ipinangako niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang 3 na natutulog ng mapayapa ng gabing iyon na hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon habang siya ay nabubuhay.